Okay? So, ngayon, pag-usapan natin yung continuation. So, ito yung kaninang ano natin. Ito yung kaninang iniwan ko sa inyo, di ba? Doon sa Bucor na yan. Okay, so take note natin ito. Yan, ulitin ko sa inyo. Yan, take note natin. Yan. So, mapapansin nyo dito sa tinatawag natin na command group. So, take note natin dito ha. So, command group. Ito siya. Okay? Yan. Bucor command group. Yan. Bucor command. Yan. Bucor command group. Okay? Under the Bucor command group, check. Under the Bucor command group, nandyan yung first in command. Sino ngayon ang tinatawag natin na first in command? Yung first in command po dyan, wala nang iba, si Director General. Take note natin, si Director General, yan ay tinatawag nating position. Okay? Ano ang rank ng Director General? Ang rank niya will be USEC. Okay? USEC yan. So, take note natin ha, USEC. Yan, take note natin, USEC. Okay? Ngayon, ano naman ang second group? Second command. Ang second in command, nandyan sino? Si Director, yan, Deputy, Director. Yan, Deputy Director General. Okay? Tatandaan nyo, pag Deputy Director General, may tatlong uri. Okay? Una, si DDG, yan, Deputy Director General for Administration, tsaka yung sumunod, Deputy Director General for Security and Operation. Yan, and Operation. Next, nandyan din si Deputy Director General for, yan, for Reformation. Yan, for Reformation. Okay? So sila yung second in command. At ito, ang kanyang rank, yan, lagay natin na, ang kanyang rank will be what? Ano rank netong Deputy Director General? Will be Assistant Secretary. Okay? So, pakiusap, tatandaan yung mga tinuturo ko sa inyo ha. So, ito yung position. Yan. Tatandaan yan. Yan. Ngayon, sino naman ang tinatawag nating third in command? Yan, third in command. Ang third in command ay tinutukoy natin, ito siya. Si Correction Chief Superintendent. Siya yung pinaka-third in command. Okay? Ayan, third in command. Fourth in command, Correction Senior Superintendent. Fifth in command, Correction Superintendent. Kaya mapapansin nyo dito, sa from the third at saka fourth, and from the third at saka fifth in command, halos parehas kung ano ang kanilang position, yun din ang rank. Okay?
So, tatandaan niya na. So, huwag nyo kakalimutan. Ngayon, ang tanong natin dito, ano ba ang purpose ng tinatawag nating command group? Ano ang pinaka-purpose? O, what is the purpose? Lagay natin, what is the purpose? Yan, what is the purpose? Yan, purpose of what? Command group. Ano ang purpose ng command group? Sige nga. Ano yung pinaka-purpose ng command group natin? Ano ang pinaka-purpose? Sige nga. Ano yung pinaka-purpose ng command group? Diba? Sabi mo nga, meron kang merong first, second, third, fourth, fifth. Sa Bucor yan Bucor. Okay. Ang purpose pala niyan, para hindi nagkakalituhan kung sinong susundin. Sino ang masusunod sa kanila? Yan, sino muna masusunod sa kanila? Will be what? Sino masusunod muna? Si first in command. Patatanda na, ang mauuna muna will be the first in command. Yan. Okay? So, take note natin yan. Okay? So, what if, halimbawa, nilagnat si first in command? Sino ang susunod na mamumuno? Nilagnat si first in command. Choppy? Walang sound? Yan, yan. Sino? Halimbawa, nilagnat. Sulat ko pa dito nilagnat si first in command ng Bucor. Who shall make an order? Sino? Okay. Ang sagot pa rin dyan, si first in command. Yan, si first in command pa din. Okay, kasi nilalagnat lang naman. Okay, nilagnat lang siya eh. Di ba? So, yun ang usapan doon. Nilagnat lang. Sir, gusto namin si second. Ang gawin mo, kung gusto mo si second, na siya ay mamumuno, dapat si first, number one, si first in command must be what? Una, nag-retired. Yan, nag-retired. Okay? Kung hindi man siya nag-retired, siya ay na-remove. Kung hindi man siya na-remove, siya ay namatay. Okay? So tatandaan niya, yan ang magiging grounds para ang susunod na mamumuno ay si second in command. Okay? Nag-retired, na-remove, at saka death. Okay? Meron pang ika-apat niyan eh. Yung tinatawag natin na cannot function. Yan, cannot function. Hindi niya magagawa ang trabaho niya. Ay, iba naman yung hostage. Iba naman yung hostage, anak. Yan. Okay? Retired, remove, death, cannot function. Yung cannot function yan, whether it can be temporary or ano yan? Temporary or permanent. Okay? Kung naka-sick leave at hindi siya makapag-function, si second in command po. Okay tayo? Yung na-hostage naman, iba naman yan usapan. In case na-hostage po, with regards dyan, so hindi siya pwede makapag-utos for the purposes ng authority doon sa ground. Okay? Iba po yan.
Okay? Ito ang usapan natin, yung mga first in command, second, mamumuno sa buong, ano yan, buong Bucor. Buong Bucor. Okay tayo dito? So, huwag nyo kakalimutan ha, si first, si second, si third, si fourth, at saka si fifth. Okay? So, huwag nyo kalimutan yan. Ngayon, insignia. Ang first in command, ilang star yan? Si Director General, 4. Si second in command, 3. Okay? Si third in command, 1 star. Okay? So, take note natin yan ha. Huwag niyong kakalimutan yan. Take note. Yan. Meron tayong tinatawag na correction director. Pero hindi siya kasama. Yan. Hindi siya kasama sa tinatawag natin na command group. Okay? Yung correction director na yan will be what? Ano yung kanyang insignia? Will be 2 star. Okay, ngayon, may nagtatanong. Sir, ano po yung insignia ng fourth and fifth? Question muna. Ano ba ang equivalent na insignia sa PNP pag police colonel? Pag police colonel, ilan ang insignia niya? Ano yung insignia niyan? Yung Sampaguita cluster. Okay? So, it will be a 3 Sampaguita cluster. O, lagay na natin ha. Okay. Saan yan? Will be 3 Sampaguita cluster. Yan, 3. Yan, 3 Sampaguita cluster. Okay? At kasunod niyan, pag superintendent katumbas daw niyan sa PNP ng lieutenant colonel. So, ilan ang insignia niyan? 2 Sampaguita cluster. Okay tayo? So, nasusundan po ba natin? Okay, so take note natin yung mga insignia. Kaya ang tanong ko sa inyo dito kanina sa 130, the Bucor shall be headed by director who shall be assisted by 3 deputy director. Si admin, si security and operation, si reformation, appointed by the president, recommended by secretary ng DOJ. Take note natin yan ha. Huwag nyo kakalimutan yan. Okay, ngayon, in relation sa BJMP, in relation sa kanyang sa appointment. Tingnan nyo ha. From Correction Officer 1, from Correction Officer 1 to Correction Chief Superintendent. Sino mag-a-appoint nito? Sino mag-a-appoint? Yan. Sino mag-a-appoint dyan? Yan. Sino mag-a-appoint? Gunggong, may backer ka pa. Doon muna tayo sa by the book natin. Si President ng TOWA, Correction Officer 1, si President kagad, nagmamadali. Sino? Si Director General. Ito RD naman, no? Bucor to Bucor Bucor. Yan. Next, sino mag-a-attest? Yan, attested. Yan, attested by the, sino mag-attest? Civil Service Commission. Okay? Paano pag ang rank niya ay Deputy Director General at saka papuntang Director General? Sino mag-a-appoint dito sa na to? Sino mag-a-appoint? Sino mag-a-appoint? Appointed by? Yan, appointed by. Sino mag-a-appoint niyan? Si President. President. Ngayon, sino magre-recommend? Recommend. Yan, sino magre-recommend? Yan, DOJ Secretary. Sino mag-endorse? Sino mag-endorse? Mag-endorse. Nakalimutan na naman. Anong CSC? Wala. Tayo dyan. Kulang-kulang. Kulang-kulang sagot nyo. Ano yun na? Kailangan master nyo na yan.
Hindi pa rin tanungan na ganyan, hindi nyo pa nasasagot. Dapat buuin nyo na. It should be, nakalimutan, no? Si chairman, yan, chairman ng Civil Service Commission. Okay? Ina, napulkom daw, ang layo. Next. Sino ang magko-confirm? Who shall confirm? Sino magko-confirm? Commission. Yan, commission on what? Appointment. Yan, commission on appointment. Okay? So, huwag nyo kakalimutan ha. Pero dito, guys, sa Bucor, madali ang appointment niyan. Ito lang ang tatandaan nyo, oh. Wala kayong tatandaan na regional. Director General lang yan at saka si Presidente. Okay? So, take note natin na, yun ang sinabi ng batas eh. Wala si Correction Director eh. Yun lang ang binigay. Kapag halimbawa, di kung nilagay ng batas, di okay yun. Di wala nga eh. Diba? Wala yung Correction Director na nilagay doon. Although, although 2-star siya. Hindi siya nilagay doon. Okay? Next naman. Paano kapag halimbawa BJMP, di ba? Sa BJMP command group, ilan ang command group na hanggang pang ilan? Ilan ang command group? Hanggang ilang command? Okay, nandyan ang first, di ba? Nandyan ang second, nandyan ang third, nandyan ang fourth. Pag first in command, ano yung position? Position will be what? Chief BJMP. Tama? Chief BJMP. Okay, Chief BJMP. Next, ano yung kanyang rank? Ano yung kanyang rank? Will be what? Jail Director. Next, second in command. What is the position of the second in command? Position. Position. Deputy and Deputy Chief for Admin. Ano ang rank niya? Jail Chief Superintendent. Okay? Next, yung third in command, Deputy Chief for Operation. Okay? Ano yung rank niya? Jail Chief Superintendent. Okay? Next, pag fourth in command, Chief Directorial Staff. Ano ang kanyang rank? Jail Chief Superintendent. Okay? Dito, madali nyo nang intindihin kasi sunod-sunod lang. Pero pagdating sa Bucor, ito ang kakaiba sa kanya. Yung second in command. Yan ang kakaiba pagdating sa Bucor. Dahil ilan ang second in command niya? 3. For admin, security operation, reformation. Tatandaan mo yung tinatawag natin na ASOR. Yan. Ano yung ASOR na yan? Admin, security operation, at saka reformation. So take note natin ito. Unlike sa tinatawag nating BJMP, isa lang siya, second in command. Okay? With regards sa insignia, ilan ang star ng Chief BJMP? Chief BJMP, ilang star? Ilang star ang Chief BJMP? Meron siyang 2. Si DCA, isa. Si DCO, isa. Si CDS, isa. Okay? Ngayon, bibigyan ko naman kayo ng tanong. Pag ang tanong sa inyo, halimbawa, ang third in command ng Bucor, ano ang insignia ng third in command ng Bucor? Insignia ng third in command ng Bucor. Ano yung insignia niya? Insignia, hindi rank ha. At tinatanong ko, insignia. Insignia ng Bucor. Third in command. Anong 1? Yan, tignan nga natin kung 1. Tignan natin kung 1 ha. Third in command ng Bucor ha. May pa 1-1 pa kayo ha. 1 star. Very good. O, kita mo, ikaw nagtatanong ka pa.
Tagal ko na tinuturo sa inyo to. Ayan, no? 1 star. Yan. Naknanto ako, nasa notes na yan, ha? Mga bulag pa. Nakakagulat, di ba? Nasa notes na yan, ha? Kakaiba talaga. Galing nun, boy. Nasa harapan na, oh. Next. Eto naman, guys, yung mga correctional facility. Madali nyo naman itong matandaan. Tignan natin, ha. Nahin natin ito. Correction facility. San Ramon Prison and Penal Farm. Date niyan, August 21, 1870. Ayan yung date ng in-establish, ha. Date na in-establish. Yan. Anong batas ang nag-create? Yan, ito yung batas na nag-create. Created by law. Okay? So, pag subcolony, ito siya. Location. O, isa-isa natin. Pag San Ramon Prison Penal Farm, anong date yan? Kailang create yan? August 21, 1870. Anong batas na nag-create? Royal Decree of 1869. May subcolony ba? Wala. Location. Yan, sa Zamboanga City, Region 9 yan. Next. Kapag sa correction facility na iway po siya ng Penal Farm, November 16, 1904, create siya ng batas na Philippine Commission of the United States, Act of 1723. Diba? May apat na subkolonya yan. One is the Santa Lucia, Inagawan, Montible, at saka Central. Okay? Ito ay matatagpuan sa Puerto Princesa, Region 4B. Ang CIW, create yan November 27, 1929 by virtue of Act number 3579. Wala siyang subcolony. Pero ilan ang meron tayo CIW? Ilang CIW meron tayo? Ilang CIW meron tayo? Nung apat, nire-revise mo na? Ilan? Tatlo. Isa sa Mandaluyong, isa sa Mindanao, at saka isa sa Palawan. Okay? So, tatandaan niya na. Yan. Yan. Mandaluyong, Mindanao, at saka Palawan. Next. Ang Davao Prison Penal Farm or the PECOL ay kailan create yan? January 21, 1932 by virtue. Yan. By virtue of the so-called Act number 3732. May dalawang kolonya yan. Panabo, ay dalawang subcolony, Panabo at saka Kapalong. Okay? Ang address ay sa Braulio E. Dujali, Davao del Norte. Ayan yung kanya pinaka-address niya. Ang New Bilibid Prison, saan daw makikita ang notes? Nasa GC nyo na. Nasa GC. Command group na ito po, command group ng BGMP. Buti pinasahan kayo. Yan, yung mga hectares na yan, hindi na itatanong sa board yan. Ayaw ng examiner kasi umattend ako ng seminar dyan eh. Sabi ng examiner, hindi sila magtatanong sa hectares. At saka yung mga RA, hindi itatanong yan sa board. Sabi ng examiner. Next, sa New Bilibid Prison, ito yan. New Bilibid Prison. Yung kahit ngayong mga date natin, hindi tatanong yan eh. Para for the purpose lang ng pag-aaral lang sa inyo. Yan, location. Yan, ito, location. Kaya binabanggit ko sa inyo eh. Yan. So, kaya nga, kahit nasabi ko sa inyo, kahit na hindi itatanong sa board exam yan, binibigyan ko kayo ng ng kahit mga old curriculum, binibigay ko sa inyo. Okay? January 22, 1941, yan in-establish by virtue of CA 67. Saan matatagpuan location nito? Muntinlupa. Okay? Ngayon, ang Sablayan Prison and Penal Farm, di ba? Saan matatagpuan yan? Occidental, Mindoro. Okay? Ang subcolony niyan, 4. Central, Pusog, Pasugi, at saka Yapang. Okay? How about the Leyte Regional Prison? Under by Proclamation number
11:01 at saka saan matatagpuan ito? Abuyog, Leyte. Okay? O, ipapasa ko sa inyo to, yung Q&A na to, para nakakahiya eh. Di ba nakakahiya na hindi kayo nagtitake down notes eh, no? Next. Ngayon, eto naman tayo sa mga commission officer. Yan. Substation. Anong substation? Subcolony, boy. Subcolony. Ginawa mong istasyon ng pulis to. ito, ito yung subcolony. Ibig sabihin, dahil sa sobrang laki ng ng kolonya, yan, sa sobrang laki ng kolonya, hinati-hati. Yun. Yan, okay na. Sige, sige, sige. Commission officer na. Tatandaan yung commission officer, ha? Yan, yan, yan. Makinig mo na, makinig. Ito na, ito na. So, ito yung uniforme. Yan, ito yung mga uniforme. Di ba? Ito yung GOA na sinatawag natin GOA. Yan yung GOA. Ay, ba yan? Yan, ayan yung GOA na tinatawag. Yan, di ba? Ito yung mga GOA. Tapos, ito naman yung GOA ng ng non-commission. Ito, oh. GOA ng non-commission yan. Ito para sa mga commission. Okay? So, take note natin, ha? Pag sinabi nating ito may question ito. 131. It is worn by an officer during a special or formal occasion. Yan, formal occasion. Such as testimonial parade. Yan, testimonial parade. Pinning of ranks of officer, wedding ceremonies, bucor officer, or occasion directed by general. Alam niyo yung white duck na damit? Alam niyo yan, yung white duck na uniform na ng bucor? Even sa PNP, meron din sila eh. Yan, white duck ang tawag doon. Alam niyo yung white duck? Teka lang. Ito, oh. White duck. White duck. Yan. Ayan yung white duck. Hindi yan, ha? Hindi yan. White duck ng bucor. Yan, white duck, bucor uniform. Yan, ito yun. Yan, oh, yan yung white duck. Ayan, ha? Ayan na tayo yan. Okay, ayan yung white duck na ginagamit. Okay na, okay na, ha? Wala tayong problema, ha? Oh, yan. Oh, sige, next. Ano naman yung gala? Ayan, yung gala. Nakita yung gala ng Bucor Uniform. Gala. Ito na ang gala. Gala, Bucor Uniform. Ito na yung gala. Yan. Gala. Yan. Ano pa? Ito pala meron andito. Yan. Tignan nyo. Yan. Ito yung GOA. GOA. Yan yung GOA. Tapos, supplementary. Ito naman yung gala. Yan, ito. Yan. Yan yung gala. Yan. Okay? Tapos, ito naman yung battle dress attire. So, ito yung kanina pinakita ko sa inyo. Pang-field service yan. Okay? Baba dito. Ito yung rank insignia. Tignan nyo. Para hindi kayo mahirapan dyan. Ito, inspector. Bam. Senior inspector. Chief inspector. Ito, ano to? Superintendent. Senior. Chief superintendent. Correction director. 2-star. Diba? Okay, tayo dito. So, ito naman yung mga nyo. Yung mga non-commission. Diba? Yan yung itsura niya. Okay? So, take note natin yan, ha? So, ano naman yung, yung bash coat? Ito man yung gala. Kailan ginagamit ang gala?
during graduation ceremony. Yan. Bucor anniversary. New Year's call. Yan. Pag bash coat naman, flag ceremony. Diba? GOA. Yan. Para ano yan? Warn, reporting for duty. Field uniform, combat duty purposes. Syempre, alam niyo na kapag athletic uniform, kailan ginagamit ang athletic uniform? Di physical athlete fitness or fun run, disaster relief or rescue operation. Kaya pala kapag ano tawag dito? Kapag nakakakita ka kapag meron silang nare-rescue, yung mga boat, nakaano lang pala sila. Ayan, tree planting, yan, kasama po yan, kasama. Okay? So, take note natin ha. Sige. Sagot natin dito guys, white duck. Yan, white duck. Next, 132. What are the function? Yan, what are the function of Director General? Ano yung function ng Director General? Sige nga, ano yung function ng Director General? 132. The following are the function of Director General. Kaso ang hinahanap dito, except. Yan, except. A. Oversee the entire operation of Bureau. Tama. Establish police and standard for operation of the Bureau. Pursuant to President Program of the Government, delegate authority for the performance of function to, to, offender and employee under his direction. Tama. Represent the Bureau before other official bodies. Kasama. Ano yan? Report all activities to CHOP Review Center. Ay, hindi. Yan, hindi. Iba yan, iba. Yan. Hindi kasama yan. Next. 133. The following are the function of Deputy Director for Administration, Security, and Operation and Reformation of the Bucor. Kaso may except na naman. Except advise and assist the Director of correction of the formulation implementation of Bureau. Correct? Tama. Overview all operation and activities of the Bureau for which she shall be responsible for the director. Tama. Ensuring all details of the Bucor are properly implemented in accordance with human rights law of the ICC. ICC? Questionable ka? Bakit may ICC dyan? Coordinate the program and project of the Bureau of Correction responsible to economic, efficient, effective. Ang hindi kasama dyan, yung Charlie. Yan. Walang ganyan. Okay? Yan. So, next. Ito, 134. Yan. Directorate for Security. Yan. Directorate for Security and Operation. Anong trabaho ng Directorate for Security and Operation? Pagpaplano, control, direct, coordinate the Bucor Security Operation, integrated support activities. The following division under this directorate except. Ang hinahanap na naman, except. Yan. Kaya magtatanda kayo kapag ganyan yung mga tanungan natin. May except. Diyan ko kayo bubugbugin sa gagawin kong question. Puro may mga except. Yan. Ano yan? Secure the safekeeping division. Tama. Intelligence and investigation. Tama. PDL document and processing division and communication tactical operation. Tama. Ano ang hindi? Ito ang hindi. Yan. Kita nyo, dami nagkamali Okay. At pag may chops daw sa sentence, yun na. Pusit. Next. 135. Directorate. Sige nga. Sample nga kung tama nga kayo dito.
Tingin nga, kung tama kayo. Sagutan niyo 135. Directorate for Reformation, formulate plans, policies, and program to further promote the delivery of Reformation service through various intervention. The following division under this directorate except, except na naman, bad trip yan boy. Yan, sagot natin dyan. Education, Training Division, Peace Sport, Recreation, kasama yan. Work and livelihood, kasama. Spiritual, moral, spiritual, kasama. Ang hinong hindi, conjugal visitation. Okay tayo? So, eto yung mga natitira dito ng mga pangalan na yan. Yan, tulad ng acts, active service. Sino yung active service dito? Sino yung ibig sabihin ng active service? Ha? Siyempre, yung nagjo-duty, di ba? Yung pinaka-active mismo. Ano, refers sa service rendered. Service rendered. Okay, as civilian or employee in the Philippine government, including service rendered in uniform prior to the date of separation or retirement. From the appointment, yan, from the appointment, o yan, kita nyo, dami yung ginagamit na ano, para tandaan, hindi naman tugma. Tatandaan nyo, active service, from the appointment, yan, and before retirement. Yan yung active. Okay? Admin, refers administrative. Admission, pagtanggap. Tandaan niya, pag binanggit ang salitang admission, tinanggap natin ang national inmates. Yung mga PDL. Base pay, pag binanggit base pay, fixed amount compensation. Yung may per month kayo. Yung may per month. Yan. Sabi niyan, magkano yung base pay mo? Tanggalin niyo yung mga other na other na makukuha niyo. Base pay lang muna. Okay? Ano pa? Bureau of Correction. Yan, Central Office and Prison and Penal Farm. So ibig sabihin, lahat ng mga lahat ng mga kulungan yan na under ng na whether Central Office ka pa, Central Office or Prison Penal Farm, tinatawag din natin siyang colonies. Yung Central Office headed by Director General. Question natin, saan matatagpuan yung yung NHQ? Yung NHQ, saan matatagpuan yan? Saan matatagpuan ng NHQ? Saan matatagpuan ito? Sa tinatawag natin Muntinlupa. Yan, city. Okay? Paba dito, circumferential refers to object for set of activities, program, areas of concern which are interdependent, concentrate toward accomplishment of the core objective or function. Okay? So, eto guys, yan, tignan nyo maigi. Civil identity refers to the societal function. Yan, recognized, granted by the government agency such as judge, attorney, accountant, civil identity. Pag competent authority, sining competent authority? 1, the President. 2, Supreme Court. Court of Appeal, Sandigan Bayan, RTC, METC, MTC, MCTC, Sharia Court, Military Court, House of Representatives, Senate, COMELEC, Bureau of Immigration, Board of Pardons and Parole. Yan. So, take note natin ha. Anyway, meron pang may mga detainee na yung detainee foreigner, nasa yung kaninang sinend sa inyo, sa GC, yung BI, matawag doon? Yung nasa sa GC nyo? BIWS ba yun? Diba? Ano yung BIWS? Anong BIWS? BIWF. Diba? Ayun yung BIWF. Yan. Yung BIWF. Yung tawag dyan ay ang tawag natin dyan? Yan ay Bureau of Immigration
Yan, Bureau of Immigration, warden. Yan, facility. Okay? Diyan po diyan po inilalagay yung mga foreign national. Diyan inilalagay yung mga foreign national kapag ang kaso niya ay dinidinig, undergoing, yan, undergoing deportation. Yan, undergoing deportation. Yan, undergoing deportation. Okay? Saan matatagpuan ito? Yan, saan matatagpuan? Located po yan sa Camp Bagong Diwa. Yan, Camp Bagong Diwa. Eh na, may bago na naman tayong natutunan. Kasi yung vlogger, 'di ba? Yung vlogger, hindi naka-detain ngayon. Okay? So, okay na tayo dito. Ito, babasahin nyo lang naman ito. Yung mga definition of terms tulad ng criminal networks, 'di ba? Refers to illegal arrangement, linkages forged by shady character aimed to conduct unlawful activities. Criminal network. Ito yung sample na yung mga nag-linkages. Network. Yan, network na mga hindi yung palabas na network Connection, yan, connection in Tagalog. Yan, criminal network, mga connection. Deputy Director, di ba? Tingnan nyo maigi dito Yung Deputy Director dito, yan, 2-star, tama? Okay. May usapan kasi diyan na bago magkaroon ng Deputy Director General na 2-star, 'di ba? Na 3-star, dapat buong mga region meron dapat, 'di ba? 'Di ba? Kaso ang problema nga nung time ni Director General Bato, 'di ba, from PNP siya 4-star. Tapos kung ililipat siya sa Bucor, halimbawa kung mamumunta sa Bucor, tapos ginawa mo lang siyang 3-star, parang demotion sa kanya. Kaya nung time na yon na hindi pa dapat ibibigay ang 4-star, ginawa na ni President. So ngayon, ang Deputy Director General, ilan na star ngayon? 3 stars na. Yan, 3 stars na. Okay, palitan niya yan, 3 stars na siya. 3 stars na. Okay? So take note natin yan Deterrence, o ano yung purpose ng deterrence dito? Ano yung deterrence natin? Sige nga, deterrence, ano yan? Nagbibigay lang ng takot. Yan, nagbibigay lang ng takot. Gives fear. Yan, gives fear. Yan, gives fear. Ito, Director General, di ba? Undersecretary, civilian employee in the uniform, sir, who is authorized to wear 3-star, di ba? Director General. Kaso nga, yung nangyari nga kay General Bato, ano na ginawa dito? Pag Director General, 4-star na siya. Okay, 4-star na siya. Okay? National inmate, ang tatandaan nyo na sa national inmate, more than 3 years ang kanyang pagkakakulong. More than 3 years. Pag person deprived of liberty, mga taong pinagkainan ng kanon ang kalayaan, whether detainee ka or inmates or a prisoner. Diba? Whether detainee or serving sentence. Okay? So, anyway, meron pa ba kayong katanungan? Meron pa ba kayong katanungan na nalilito pa kayo? Ako meron pa. Hindi. Anong wala na? Meron pa. Okay, puntahan natin ito. Yan. Pupunta muna natin yung mga dapat yung pang matutunan. Itignan natin pag tinanong sa inyo, correction. Ano na sa utak nyo? Yung corrections, ano na sa utak natin? Pag salitang correction, sige nga. Sige nga, kailangan ko makita. Corrections. Sige, isa-isayin natin yan. Corrections muna.
Kita nyo, hindi nyo magtatama. Kita mo, dami talagang gunggong. Oh. Kita nyo, kahit kailan talaga, hindi naintindihan eh. Pag sinabi natin correction, you are referring saan? All agency. All agencies of the government. Yan. All agencies of the government. Okay? Ano ang trabaho niya ng corrections na yan? Sige nga. Ano ang trabaho? All agencies of the government. Na ang trabaho ay ano? Rehabilitation. Yan. Rehabilitation and reformation. Okay? Ano pa? Kasama dyan ang pagbabantay, custody, ginagamot, treatment, yan, safekeeping. Yan, kasama yan, safekeeping. Ano yung mga mga ahensya ng gobyerno ang related sa correction? Kasi sabi mo, sir, sabi mo all government agencies pala yan eh ng government. O ano pa yung mga ahensya ng gobyerno na related paano gamutin ang isang preso? O number one, o sino? One, the BJMP. Ano pa? The Bucor. Ano pa? Nandyan ang provincial jail. Ano pa? Nandyan ang DSWD para sa bata. At nandyan din ang DOJ-PPA. Yan, ginagamot nila. Okay, tayo dito? Sa pinag-usapan ng correction ha. Okay, ngayon, question. Alam na natin na fourth pillar yan. Ang tanong natin, minsan, ang correction, nababanggit nilang weakest link. Yan, weakest link. Bakit siya binabanggit na weakest link? Sige nga. Ano ang dahilan bakit tinatawag siya na weakest link minsan? Sabi natin, weakest link. Yan, pillar. Failure to rehabilitate. Dapat tanggalin na natin kung failure to rehabilitate. Kita nyo, hindi nyo talaga naiintindihan eh. Okay, ito yan. Kaya siya pinakamahina sa lahat daw. Sabi weakest link. Because, ito yan. Because, failure. Yan, failure to deter person, yan, to commit crime. Hindi daw niya nabibigyan ng takot ang mga tao na mag-commit ng crime. Bakit? Kasi hindi naman niya trabaho talaga yan. Ang trabaho niya nga, manggamot na. Okay? Di ba? Sino may trabaho ng ng prevention ng crime? Di ba? Yung community ka naman. Alin? Yung law enforcement. Siya talaga yung may trabaho nun. Diba? Kaya tatandaan natin, bakit daw siya weakest link? Mahina lang siya sa mag-failure to deter person to commit crime. Kasi ang trabaho niya nga is treatment, custody, and safekeeping ng mga preso. Maliwanag ba? Nakasusunod po ba? Sige. Next. Tanong na naman. Sir, ano po ba ang tinatawag natin na penology? Yan, penology versus the so-called correction. Yan, correction. Okay? Isa-isay natin. Pag penology, under siya or tinatawag siya under ng tinatawag nating criminology. Yan. Pero ang correction ay one
of the branches of the criminal justice system. Ang penology, pinag-aaralan. Alin ang pinag-aaralan mo? Yung tinatawag nating what? Punishment. Punishment, focus ka sa punishment. Ang correction, saan siya nakapokus? Saan siya nakapokus? Sa tinatawag nating rehabilitation and what? Reformation. Yan, reformation. So maliwanag naman na tayo dyan. Yan, so hindi ka malilito niyan. Hindi ka malilito. Okay? So, meron pa ditong isa. Nakakasunod ba kayo? Nasusundan nyo? Nasusundan natin. Okay. So, maliwanag tayo dito sa tinatawag na penology at correction. Ngayon, pag-usapan natin yung dalawa pa. Yung tinatawag natin na correctional administration, at saka yung tinatawag na penal management. Okay? Okay, isa-isay natin. Pag binabanggit ang tinatawag na correctional administration, nakapokus tayo. Yan. Anong branch? CSS? Anong CSS? Criminal Justice System yan. CJS. O, iano ko na, para hindi ka malilito ha. Yan. O, CJS yan. O, CSS ka pa. Yan, ito. Makinig na, makinig. Ito na. O, pasensya na. Pasensya na. O, ito na. Correctional Administration. Pag sinabi natin Correctional Administration, nakapokus siya. Yan. Saan siya nakapokus? Sige nga. Saan nakapokus ang Correctional Administration? Nakapokus siya on how to rehabilitate. How to rehabilitate. Yan. Or reform. Yan. Reform sino? Reform PDL. Okay? Tanong. Sir, paano pong nakapokus sa pagre-rehabilitate ng PDL? Ang tanong natin, paano mo siya gagamutin? O, paano mo siya gagamutin? Gagamutin mo ba siya sa loob ng bilangguan, institutional, o gagamutin mo ba siya sa labas ng bilangguan? O yung tinatawag natin na non-institutional. Okay? So nasusunod natin ito. So titingnan niya, pag correctional administration, ang pinag-usapan, nakapokus paano gamutin ang preso. Paano siya gagamutin? Sa labas o sa loob? Pag institutional, sa loob. O, saan mo siya gagamutin? Either sa loob ng BJMP, yan, loob ng BJMP, loob ng Bucor, or provincial jail. Pero kapag non-insti, ibig sabihin, nasa labas or nasa society yung tao. Binabantayan lang natin. Ano yung programa na pwede dyan? Diyan papasok ang tinatawag nating probation. Ano pa? Nandyan din yung tinatawag nating parole. Okay? Nandyan din yung conditional pardon. O yan. Okay? So, take note natin ito ha. So, wala kayong karapatan para magkamali dyan. Okay? Ngayon, sir, ano naman po yung penal management? In Tagalog, paano magpatakbo ng bilangguan? Yan, paano magpatakbo
Yan, magpatakbo ng bilangguan. Bilangguan. O, paano patatakbuhin yung bilangguan? Sir, Sir Clemency, pinag-isa na yun, di ba? Opo, pangkalahatan nga yun. Pero, in relation sa sa tinatawag na paano gamutin ang preso na nasa labas, ito lang naman talaga yung tatlo. Kasi yung amnesty, hindi ka naman ginagamot dun eh. Di ba? Yung labas ka, di ba? Pag sinabi ng ng presidente, okay na yan, labas ka, hindi ka naman ginamot dun eh. O, yung ba, yung commutation of sentence, nilabas ka ba doon? O, pinaikli lang sentensya mo yan. O, bakit? Yung reprieve, pinalabas ka? Hindi, pansamantalang pagtigil ng sentensya lang yun. Yan, tulad ng absolute pardon, yan. Kaso ang absolute pardon, hindi ka na binantayan doon. 'Di ba? Labas ka na kaagad doon, wala na siyang pake. Ang merong lang tayong dito na monitor natin is yung conditional pardon. Okay tayo? So nakasusunod ba tayo dito? Kaya bakit tatlo lang 'yan? Nasundan nyo, bakit tatlo lang sila dyan? Si probation, parole, conditional pardon. Kasi may nagbabantay dyan. Okay na? Nakasusunod po ba? Kaya yung executive clemency na yan, yung amnesty, iba naman yan. Yung reprieve, iba din yan. Okay? So, take note natin yan. So, okay na tayo dito ha? So, ngayon, puntahan natin act of grace. Eh di awa, yun lang yun, act of grace, awa. Yan, awa lang yun. Yung act of grace. Diba yung yung have grace on us, maawa ka, yun, awa. Act of grace. Executive clemency yan, act of grace. Diba? Executive clemency, awa ng Pangulo. Saan papasok yung TCMP? Ang TCMP, anak, usapin yon paano ginagamot na yung preso. Yan ang paraan paano gamutin ang preso. Ito, sir, galit ka po ba? Ha? Nantok. Ako galit? Nagpapaliwanag nga lang ako sa inyo. Di ba? Ayan ha. So, makinig muna, makinig. Pag sinabing TCMP, actually nakapaloob na yan dito. Di ba? Nire-rehabilitate ka sa loob, may TCMP yan. Nire-rehabilitate ka gamit ang probation, parole, conditional, may TCMP yan. O, yan ha. So, take note natin ito ha. Kaya ang TC, actually, noon pa man meron na yan. Ang ginawa lang sa atin sa criminology, inihiwalay lang po. Okay? Okay na tayo dito. Kasi gusto ko sa inyo maintindihan nyo. 'Di ba? Kaya nga binibigyan ko kayo ng time na pag may hindi kayo alam, sabihin nyo kagad para pag-aaralan natin dito. Para ang ginagawa ko sa inyo dito, tinututor ko kayo. Yun talaga yun. Tinututor ko kayo. Okay na tayo dito. Kaya may mga pa nga tayo, may panggabi pa kayo dun sa ibang subject eh. Tutorial na yun, tutor. Diba? Para yung mga hindi nyo alam, i-comment nyo. Okay na ha? Sige, ngayon. May pag-uusapan na naman tayo. Ano yung pagkakaiba ng tinatawag natin na reintegration versus yung restorative. Yan. Hindi pwedeng ako lang magtuturo lahat. Hindi ko alam yon. Kailangan marami. Okay? Naka-record lang po ba yung video? Huwag mong tignan yung record ng mukha ko. Tignan mo yung turo ko sa'yo. 'Di ba? Tignan mo lang to. O, ito muna. Bago natin balikan yan. Bago natin balikan yan. Ito muna. O, iaano ko tong mo, yung posas mo mamaya. Yung posas at saka yung MJ, CJ, DJ. Makinig muna. Penal management. Ito nga, oh.
Paano ka magpatakbo ng bilangguan? Ano kailangan mo pag magpatakbo ka ng bilangguan? Ano kailangan mo pag magpatakbo ka ng bilangguan? Halimbawa, magpapatakbo ka ng kumpanya, ano kailangan natin? Tauhan? Money, yan. Very good. Budget. Yan. Okay, budget. O, bakit? Una, sa budget, dyan mo kukunin ang security. Tama? Nandyan yung mga personnel mo. Nandyan yung mga gamit. Di ba? Mga bayad sa kuryente. Maintenance. Maintenance. Ano pa? Yung bayad sa kung ano-ano pa. Allowance ng preso. Equipment. Yan. So, dito na papasok ang penal management. May pondo, paano mo ngayon iba-budget or i-allocate yan sa mga dapat natin paglagyan para tuloy-tuloy ang ating pagtakbo doon sa kanyang, kung ano yung kanyang kulungan. Paano magpatakbo ng bilangguan. Yun lang yung penal management. Pero kung babasahin mo ang definition yan, di ba? It is the managing, di ba? Managing ng ano? Ano minamanage mo? Penal or jail or prison, di ba? Yan, oh. Okay na tayo dito sa penal management, so wala na yung problema dyan. Dito naman tayo sa reintegration. Pag reintegration versus restorative, ano meron sa reintegration? Sige nga, ano yung meron sa reintegration? Okay, ito tatandaan niya. Pag reintegration, ibalik. Sinong ibabalik natin? Sino yung ibabalik natin? Si offender. Yan, si offender. Ibalik si offender. Pero si offender ay dapat na-rehabilitate na siya. Okay, dapat yung offender na-rehabilitate. Diba? Ano tawag natin sa ano? Sa isang preso na ibinalik na sa community? Ano tawag na natin? Yun ang nagbago na siya. Bukod sa client, may term na tayo ng bago dyan. May bago tayong tawag na dyan. Newly, newly, ano yan, ano yan? Newly, newly naman tong isa na to. Patay tayo dito talaga kahit kailan. Newly reintegrated person. Yan. Newly reintegrated person. Okay? Pero as of now pa rin, client pa rin ang ginagamit nila dyan. Okay, hintayin na lang natin yung ano niyan, paglabas niyan. Okay, saan ngayon siya ibabalik? Saan ibabalik ito ngayon? Yung offender na nagkasala, saan ibabalik? Sa mainstream society. Mainstream society. Ibabalik lang siya sa community. Okay? Yung ano yung gopi, kalimutan mo yan. Walang ganyang salita, gopi. Okay? Ang meron lang, 'di ba, yung 'di ba, wala tayong gopi. Tatandaan niya, gopi walang ganyan sa libro. Okay? Ang meron lang pogi. Pogi meron. Ako 'yun. Ako. Yan. So, take note ha. Huwag niyong gagamitin yung gopi ha. Nako, ewan ko na lang. Next. Ano naman ang restorative? Pag sinabi nating restorative, ano meron dito sa restorative? Ibalik mo. Yan. Ibabalik. Ibabalik. Ano yung ibabalik mo? Ano yung ibabalik natin? Yung social harmony. Yan. Social harmony, nino? Ni offender at saka nino? Ni community.
Yan, ni community. Yon yung ibabalik mo. Okay? Ibabalik mo yung dati nilang samahan na walang gulo. Pero ang tanong natin, pag restorative, saan siya nakapokus? Saan nakapokus pag restorative? Sa offender ba o sa community? Yan, very good. Sa offender yan. Sa offender siya nakapokus. Yan. Sa offender siya nakapokus. Okay? Take note yan, ha? Ngayon, paano naman nakapokus ka sa sa victim? Diyan papasok ang restoration. Yan. Ang tanong natin, saan nga ba yung restoration na yan? Saan nga ba yung tinatawag nating restoration? Ito, ang restoration, nakapokus siya kay, kanino? Kay victim. Nakapokus kay victim. Tignan nyo ha, anong pagkakaiba? Balik ko dito para makita nyo. Ito, para hindi kayo malilito. Ito ay restorative. Pag restorative, nakapokus kay offender. Tanong natin, Sir, pag restorative, ano binabalik? Yung social harmony. Sir, pag restoration, ano ang meron dito? Ginagamot, treatment. Yan. Ano yung, bakit sir? Bakit po ginagamot? Bakit po ginagamot yung tao dyan? Because of trauma. Yan. Bakit na trauma? Yan. Because of trauma from crime made by offender. Made by offender. Okay. Na-trauma ka kasi. O sabi niyan, biktima, na-rape ka ba? Opo. Alam namin na trauma ka, kaya idadaan ka namin sa mga counseling. Yun yung tinatawag nating restoration. Pero kapag restorative, nakapokus ay kay offender. Ibinabalik natin ang magandang samahan ng society at ng offender. Ang tanong natin, Sir, bakit po kailangan ibalik ang social harmony? Bakit ibalik? Bakit kailangan natin ng restorative para sa offender? Bakit? Anong dahilan? Yan. Kasi nagkakaroon ng tinatawag nating social stigma. Yan ang pinapatay natin. Yung social stigma na yan. Kasi kapag hindi nyo naalis yan, pag hindi nyo naalis yan, yung label na yan, ano ang mahihirapan sa preso? Ano ang mahihirapan sa preso? Mahihirapan siya makapaghanap ng employment. Mahihirapan siya maghanap ng trabaho. Okay? Kaya ngayon, naintindihan naman natin na ang offender at society hindi ganun basta-basta magkakasundo. Kaya ano ang ginagawa natin? Paglaya niya. Kasi pag nalaman na, ay, preso ka, nandun pa rin. Kahit anong gawin natin na restorative na i-apply natin, may iwang stigma. Kaya ano ang ginagawa natin? Ano ginagawa natin kapag lumaya na preso? Bago siya, 'di ba? Sa loob ng TCMP, 'di ba? Sa loob ng TCMP, ano ginagawa natin diyan? Binibigyan natin siya ng tinatawag nating vocational. Tapos, kapag available pa siya sa college, bibigyan siya ng BS Entrepreneur or BS Business Administration.
Yan. Kasi alam natin na paglaya niya sa ayaw at sa gusto natin, may mananatiling stigma. Kaya, pwede natin siya mag-vocational, magtayo siya ng sarili niyang pagkakakitaan. Okay? Ano, di pa kakatugon. Ano yun? Ano yun, nak? Di pa kakatugon. Sige, chat mo lang yung gusto mong sabihin dyan. Ano pa? May tanong dito kanina eh. Tay, paano kapag dalawang nakalagay sa choices? Client or newly reintegrated person? O, hanapin nyo na yung newly reintegrated person. Kapag kapag lumaya na ha. Pag lumaya. Pero kapag related sa TCMP client, ano pa? Hmm, ano pa dito? Aha. Pa bang mga pwedeng tanong nila dito? Tanong dito kanina eh. Nasaan na yan? Sinecheck ko yung mga tanong niya kung mayroon pa dito. Ano to? Ay, ano yung walang kamay? San? Nak ng toko, yan na naman, no? Di ko pa nga natatanong yan eh. Ako rin napapaisap. Ayan, assignment ni Buison yan, ha? Pangalawang tanong ko yan, ha? Assignment ni Buison. Assignment ni Buison. Buison. Nasaan na yun? Buison. Itanong. Itanong kung paano iposas ang putol buong mga kamay. Assignment mo yan, ha? Ano pa ba dito? Ayan. Ito. MCJ. Ayan. MCJ. O, doon naman tayo sa MCJ natin, ha? O, ayan, ha? O, MCJ. Ayan. MCJ na. O, ito. Ano tanong nyo dito sa, sa municipal jail? Ano tanong mo dyan? Municipal jail, di ba ano lang yan? Not exceeding 6 months of imprisonment. Di ba? Ayan, di ba? Tapos dito, city jail at saka district, kung ang period na tinatanggap nila, 1 day to 3 years. Yan. Bucor na po. Ano yan? Pag namatay, yung PDL sa pag-burial, ano yan? Dapat dun sa pamilya, ibalik sa pamilya. Yan. Ibalik sa pamilya. Hoy, Buison, assignment mo yan ha. Hahanapin kita. Paano naman kapag isla, sir, tas walang kulungan? Ha? Tunginang yan. Paano isla walang kulungan? Kalokohan yon. Meron yon, boy. If less than 100 plus PD, kurang. Pag less than, di city jail warden. City warden. Ayan, ano daw yung pinagkaiba ng correction officer? Ayan yung mga gusto kong tanong. Tingnan niya. Sa Bureau of Correction, makinig. May dalawang uri ng officer. Okay? Nandyan yung custodial rank. Yan, custodial rank. At saka yung tinatawag natin na reformation rank. Reformation rank. Pag custodial rank, gagamitin nila yung tinatawag nating corrections officer. Pero pag reformation rank, ang gagamitin nila, corrections technical officer. Ayan yung CTO. Ito naman CO. Okay? Tingnan nyo maigi ah. Kapag CTO, maraming klase na
Ano yan? Officer yan. 1, nandyan yung reformation officer. 2, nandyan yung administrative officer. Administrative officer. 3, nandyan yung engineering. Yan. Engineering. Okay tayo dito? So, pag sa CTO ha, reformation, administrative, at saka engineering. Okay? So, huwag niyong kalimutan. Sample nito. Sino talaga yung may direct contact sa preso? Sino yung may direct contact sa preso? Yung reformation officer. Sila yung may direct contact. Yan, to PDL. Sino yung mga may direct contact na yan? Nandyan yung number 1. Nandyan yung dentist. Nandyan yung psychologist. Diba? Psychologist. Nandyan yung social worker. Yan, social worker. Number 4, nandyan yung tinatawag nating jail physician. Yan. Okay? Tatandaan nyo ha. So, eto naman, pag corrections officer, ang nangyayari dyan, taga-bantay ka. Taga-bantay. Okay? Sample nito, dyan ilalagay ang mga criminology. And mga criminologists. Okay tayo? Ay, makinig. Diyan ilalagay ang mga criminologists. So, take note natin ito. Hoy, makinig muna kayo para hindi kayo tanong ng tanong sa sa bandang huli. Para yung oras natin hindi na sayang. Diba? Kaya lahat ng mga tanong sinasagot ko. May lugar naman pala tayo sa Tri-Bureau. Tayo, di ba may lock-up jail din yung mga airport police or port police? Okay, mga anak, hindi na tayo gumagamit ng tinatawag nating lock-up. Yan, we do not use lock-up jail. May bago na po tawag dyan. Ang gamit na po natin dyan, custodial facility. Facility. Yan ang ginagamit natin. Custodial facility. Okay na? Custodial facility ang ginagamit po natin dyan. Okay. Oo, may ganon na i-detain ka pansamantala pero i-turn over ka niyan sa PNP. Kung nasa ka airport ka niyan, turn over ka niyan sa PNP. Ano pa mga katanungan nyo dyan? So, taas. So, anyway, bukas, pa-discuss naman po ng ratio kapag nag-escort ng inmate. Escort ng inmate. Yan, lagay natin. Escorting ng inmate. Lagay natin. Escorting. Yan, escorting of PDL. Okay? Pag escorting ng PDL, check nyo muna. Ano ba pinag-usapan natin dyan? BJMP. Yan, di ba? BJMP versus Bucor. Okay? Kapag pinag-usapan natin BJMP, pumasok ka sa high profile or high risk, it should be 1:1 plus 1. Yan. Okay? 1:1 plus 1. So, take note natin yan. Ano to? Pwede po mag-serve ng sentence sa custody. Ay, hindi. Nakadetain ka lang dun. Pag Bucor, kapag ganito, same din, kailangan at least yan, 2 correction officer. Ayan po siya. Okay? In terms of escorting. Meron din na escorting. Custodial facility.
Yan. Oy, yung parol bukas yan. Relax ka lang yan. Relax nyo lang pututuin nyo dyan. Ha? Ba't di sa kasali driver? Anak na toko, kasama yung driver dyan. Pero yun yung sabihin driver, jail officer yun. O, isang PDL, o, sa isang jail officer, at saka isang supervisor. O, etong jail officer na yan, ayan yung nagda-drive, o driver. Pero jail officer yan. Huwag mo sabihin driver. Yan. Pag minibus, marami na kasi. Ayan marami na kasi yan. Normal 50 laman ng ng minibus. Yan. Okay na Hindi municipal district. O ang mga tanungan lang, simple naman tanungan doon O sige, bukas. Bago ko bago ko habang magdi-discuss ako ng ng Q&A na non-insti, tatapi ko rin 'yan. Sige na. Kayo muna magpahinga. Bukas na 'yan. Magpahinga na muna kayo at mag-aral. At yung mga tanong nyo na yan, i-reserve nyo yan para bukas. Para lahat ng mga pwede natin na matutunan, malaman, sama-sama natin mapag-usapan yan. Okay? Etong notes na to, bigay ko naman sa inyo ito. Provided, pakiusap, babasahin nyo po yan. So anyway, so thank you and have a good day. Magpahinga kayo. God bless you. God bless po.